Kumusta mga kasaliksik? Sa isang matapang at hindi inaasahang hakbang, inanunsyo ng Estados Unidos sa pangunguna ni Secretary of State Marco Rubio na sisimulan na nila ang agresibong pagbawi ng visa ng libu-libong estudyanteng Tsino na kasalukuyang naninirahan at nag-aaral sa Amerika. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas noong huling bahagi ng linggo, layunin ng Trump administration na putulin ang anumang posibleng banta sa pambansang seguridad na may kaugnayan sa mga estudyanteng may ugnayan sa Chinese Communist Party, CCP, o yaong kasangkot sa mga critical fields gaya ng artificial intelligence, biotechnology, at military-grade engineering. Ang anunsyo ay sinundan pa ng isang babala sa social media mula kay Rubio mismo. Aniya, panahon na upang harapin ang matagal ng isyu ng espiya sa loob ng mga unibersidad sa Amerika. Isang isyung aniyay sadyang binabaliwala ng mga administrasyon sa nakaraan. Ayon sa datos mula sa State Department, kumigit-kumulang 280,000 estudyanteng Tsino ang kasalukuyang naka-enroll sa mga kolehiyo at unibersidad sa buong Estados Unidos. Sa bilang na ito, hindi matatawaran ang posibilidad na ilan sa kanila ay may kaugnayan o direktang koneksyon sa CCP, isang organisasyong may mahigit 100 milyong kasapi sa loob ng China. Dahil sa istriktong regulasyon ng Beijing na nangangailangan ng exit visa at malaking pondo para makalabas ng bansa, ang mga estudyanteng nakararating sa Amerika ay karaniwang mula sa mayayamang pamilya. Kadalasan ay mga kasapi rin ng Partido Komunista. Isang nakakagulat na halimbawa ang isiniwalat kamakailan. Ang sariling anak na babae ni Xi Jinping, ang pinuno ng China, ay napaulat na nag-aral sa Harvard University sa ilalim ng mataas na seguridad. Hindi rin ito ang unang beses na lumabas ang ganitong uri ng balita. Ayon sa ilang intelligence reports, may matagal ng pattern ng paggamit sa mga estudyante bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng CCP upang makuha ang sensitibong impormasyon mula sa mga institusyong pananaliksik sa Amerika. Ang legal na patayan ng takot ng pamahalaang Amerikano ay ang Chinese National Intelligence Law na ipinasa noong taong 2017. Sa ilalim ng batas na ito, obligado ang bawat Chinese national saan mang dako ng mundo na tumugon sa utos ng pamahalaan ng China kung ito ay may kaugnayan sa intelligence gathering. Ito ay nangangahulugan na kahit pa ang mga estudyante ay nasa isang banyagang bansa, wala silang karapatang tumanggi sa utos ng kanilang gobyerno. Sa isang sistemang otoritarian kung saan ang partido ang may lubos na kapangyarihan, ang hindi pagsunod ay maituturing na isang krimen. Ayon kay Rubio, panahon na upang kilalanin na ginawang sandata ng China ang kanilang mga estudyante. Sa kanyang mga pananalita, binigyang diin niya na hindi ito simpleng isyu ng rasismo, kundi usapin ng pambansang seguridad. Aniya, people may say this is drastic, but we had a situation which was an emergency, and finally, we got an administration willing to do something about it. Ito ay tugon sa mga ulat na nagpapatunay na may mga aktwal na insidente ng paniniktik sa mga campus ng mga prestigyosong unibersidad gaya ng Stanford at MIT. 2 linggo bago ang anunsyo, isang kaso ang naiulat kung saan isang ahente ng China na nagpakilalang estudyante sa Stanford ay nahuling nanunubok na mag-recruit ng ibang estudyante sa pamamagitan ng social engineering. Ipinakita pa sa video ang ilang ebidensyang nagpapatunay na may mga estudyanteng Tsino na ginamit ng CCP upang mag-espiya. Ngunit ang video ay agad na nirestrict ng social media platform at sinabayan ng pagbaha ng mga akusasyon ng racism laban sa uploader. Gayunpaman, malinaw na ang isyu ay hindi basta-basta mapapawi ng ganitong uri ng mga reaksyon. Ang mga estudyanteng Tsino, ayon sa mga ulat, ay kadalasang pinipilit lamang ng kanilang gobyerno. Isipin mo kung ikaw ay may oportunidad na makapag-aral sa Stanford o Harvard. Ngunit kasabay nito ay pinagbabantaan ang kaligtasan ng iyong pamilya sa China
kung hindi ka makikipagtulungan sa mga intelligence officer ng CCP. Sa ganitong sistema, ang paniniktik ay hindi na lamang simplong pakikisa, kundi isang forma ng extortion. May mga nabunyag ring kaso kung saan ang CCP ay pinopunduhan ang buong gastusin ng mga estudyante sa ilalim ng programang tinatawag na Chinese Scholarship Council, CSC. Sa ilalim ng CSC, ang mga scholars ay obligadong magbigay ng regular na ulat hinggil sa kanilang pananaliksik, mga koneksyon at kilos habang nasa Amerika. Ang sistemang ito ay nagiging tulay upang malaman ng CCP kung sino sa kanilang scholars ang may access sa mga proyektong sensitibo. At sa gayon ay magamit ang mga ito bilang informant. Ang hakbang ng Administrasyong Trump ay hindi ibig sabihin na ipinagbabawal na ang pag-aaral ng mga Tsino sa Amerika. Ayon kay Rubio, ito ay isang pansamantalang hakbang, isang pause habang inaaral ng pamahalaan ang mas ligtas na sistema upang hindi na masamantala ang bukas na sistema ng edukasyon sa Amerika. Sa isang banda, kinikilala ng pamahalaan na marami pa ring estudyanteng Tsino ang tunay na layunin ay ang makapag-aral at makapag-ambag sa larangan ng agham at teknolohiya. Ngunit sa harap ng lumalalang banta mula sa foreign espionage, mas mahalaga umano ang pagsasaalang-alang sa seguridad ng buong bansa. Ang tanong ngayon ay kung gaano kalawak ang sakop ng hakbang na ito at ano ang magiging epekto nito sa mga kasalukuyang estudyante. Ayon sa ilang insider mula sa State Department, uunahin muna ang mga estudyanteng may direktang ugnayan sa CCP at mga programang may mataas na implikasyon sa seguridad. Hindi rin tinatanggal ang posibilidad na palawigin pa ito kung kakailanganin. Ang epekto nito ay hindi lamang sa mga estudyante kundi sa mga universidad na umaasa sa malaking enrollment ng mga banyagang estudyante bilang bahagi ng kanilang kita. Ang hakbang ay sinalubong ng batikos ng ilang sektor, partikular na ng mga progresibong grupo at ilang akademiko na mariing tumututol sa sinasabing racial profiling. Ngunit ayon sa mga tagapagsalita ng administrasyon, hindi ito usapin ng lahi, kundi ng lohikal at kinakailangangang depensa. Sa panahon na teknolohiya at impormasyon ang sandata sa mga digmaang moderno, ang sinumang nagpapabaya sa kanilang seguridad ay kusang ibinibigay ang lakas sa kaaway. Hindi pa natatapos ang diskusyon sa isyong ito. Ngunit ang malinaw, ang administrasyon ay nagpasyang hindi na manahimik pa. Ito ay isang seryosong paalala sa lahat ng institusyon sa Amerika na ang pag-aaral ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan, at ang pambansang seguridad ay hindi kailanmang pwedeng ipagpalit para sa kita, ginhawa o politika. Habang patuloy na lumalalim ang investigasyon ng Estados Unidos hinggil sa umano'y espiya sa loob ng mga institusyong pang-edukasyon, mas lumilinaw ang sistematikong pamamaraan kung paanong ginagamit ng Chinese Communist Party, CCP, ang sarili nitong mga estudyante upang mangalap ng intelihensiya. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng kontra-espiya, ang estratehiyang ito ng CCP ay hindi basta inimbento o aksidenteng nagaganap. Ito ay bahagi ng mas malawak na programang pang-estado ng Beijing upang makuha ang mga critical technologies at impormasyon mula sa mga bansang kalaban nito. Isa sa pangunahing taktika ng CCP ay ang sapilitang pag-impluwensya sa mga estudyante gamit ang pananakot sa kanilang pamilya sa China. Sa mga pasong idinulog sa intelligence community, isiniwalat na kung hindi susunod ang isang estudyante sa mga kahilingan ng CCP, tulad ng pagpapasa ng impormasyon mula sa universidad o pakikilahok sa mga proyekto ng sensitibong research, ay binabantaan ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng surprise visit ng mga Chinese authorities. Sa ilang insidente, mismong mga magulang o kapatid ng estudyante ang kilokontrol, sinisindap o pinipilit upang kumbinsihin ang anak na nasa Amerika na sumunod sa mga utos ng Estado. Hindi rin nagtatapos dito ang kontrol ng CCP. Isa pang mabisang estratehiya
ay ang paggamit ng mga kapwa estudyanteng Tsino bilang paniktik sa kanilang sariling kababayan. Sa maraming unibersidad sa Amerika, iniuulat na may mga estudyanteng lihim na inuulat sa Chinese Embassy o consulate ang mga kaklaseng nagsasalita laban sa gobyerno ng China o nagpapakita ng pagdududa sa CCP. Ang ganitong sistema ng internal surveillance ay lalong nagpapahirap sa kalagayan ng mga estudyanteng nais umiwas sa pakikisangkot sa espiya. Kahit ang pagbubukas ng ideya ng pagiging neutral o independyente ay maaaring ikapahamak ng isang estudyante kung siya ay isusumbong bilang hindi loyal sa CCP. Ang pangatlong paraan ng kontrol ay mas direktang konektado sa mismong sistema ng scholarship. Ayon sa datos, tinatayang 15% ng mga estudyanteng Tsino sa Estados Unidos ay tumatanggap ng tulong pinansyal mula sa Chinese Scholarship Council, CSC, isang ahensya ng pamahalaan ng China. Sa ilalim ng kasunduan sa CSC, ang scholar ay inaatasang magbigay ng tinatawag na situation reports sa mga diplomat ng China, kadalasang isang beses sa loob ng isang buwan. Ang mga ulat na ito ay may kinalaman sa kanilang research topic, mga teknolohiyang pinagtatrabahuhan, at maging ang access nila sa laboratories at mga propesor. Sa madaling sabi, ang CSC ay hindi lamang scholarship program, kundi isang institutionalized na mekanismo ng paniniktik. Sa isang prominenteng kaso noong Hulyo ng taong 2020, isang estudyanteng Tsino na si Chen Song ang naaresto at kinasuhan ng United States Department of Justice matapos mapatunayang nagsinungaling siya tungkol sa kanyang kaugnayan sa Chinese military. Si Song, na naka-enroll sa Stanford University, ay natuklasang nagpapadala ng mga dokumentong naglalaman ng technical at sensitibong impormasyon patungkol sa kanyang research pabalik sa China. Ayon sa mga otoridad, ang kanyang mga ulat ay hindi basta pang-akademikong ulat, kundi detalyado at sistematikong intelligence briefings na ginagamit ng Chinese government sa pag-develop ng kanilang sariling mga teknolohiya. Ngunit hindi ito isang isolated case. Sa mga sumunod na buwan, ilang mga katulad na insidente ang naitala. Gayunpaman, bawat pagtatangkang imbestigahan ito ay palaging nauuwi sa mga akusasyon ng racial profiling. Sa tuwing may propesor o unibersidad na nagpapahayag ng pangamba tungkol sa posibleng espiya, agad itong tinutulan ng mga organisasyong tumatanggap ng pondo mula sa China. Ayon sa isang ulat, ang Stanford University ay nakatanggap na ng higit sa $64 na milyong na donasyon mula sa mga Chinese institutions. Dahil dito, marami sa mga propesor at administrators ay nangingiming magsagawa ng aksyon kahit pa may malinaw na indikasyon ng panganib. Hindi makakaila na ang pangomopya ng teknolohiya ay isang pangunahing estratehiya ng China sa pagpapalawak ng kanilang geopolitical influence. Kapag ang isang estudyante ay napasama sa isang research team na gumagawa ng breakthrough sa artificial intelligence, semiconductors o biotechnology, agad siyang binibigyan ng listahan ng impormasyon na nais makuha ng CCP. Isang dating researcher ang nagpatunay na may mga estudyanteng sinasabihan ng eksaktong proyekto na dapat pasukin at kung anong mga dokumento ang dapat ipasa sa embassy. Bukod sa teknikal na impormasyon, ginagamit din ang mga estudyante upang palakasin ang soft power ng China. May mga insidente kung saan ginagabayan ng CCP ang ilang estudyante upang makapasok sa mga organisasyong pampulitika, student government, at maging sa mga media organizations ng campus upang makabuo ng naratibo na pabor sa China at salungat sa kritisismo laban sa kanilang gobyerno. Ito ay bahagi ng tinatawag na United Front Strategy, isang opisyal na taktika ng CCP upang maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko sa ibang bansa. Sa harap ng ganitong malawakang estratehiya, patuloy ang pagkabigo ng mga unibersidad na harapin ang problema.
Ayon sa mga insider, kahit pa may mga propesor na nagsasabing may estudyante silang itinuturing na security risk, wala namang apwal na hakbang ang ginagawa upang ito'y masusing imbestigahan. Ipinapasa na lamang ito sa legal department ng paaralan o pinapabayaan dahil sa takot na mawala ng pondo o masangkot sa isyong politikal. Ang sitwasyon ay lalo pang pinapalala ng kawalan ng malinaw na pamantayan o case law na magbibigay ng legal na batayan upang pormal na mapanagot ang mga sangkot. Sa puntong ito, malinaw na hindi lamang akademikong integridad ang nakataya, kundi ang mismong pambansang seguridad ng Estados Unidos. Ang pagwawalang bahala sa matagal ng banta ng paniniktik ay isang pagkakamaling hindi na dapat ulitin pa. Sa panahon ngayon, kung saan impormasyon ang pinakakamahalagang asset, ang pagtanggi sa pag-imbestiga ay pagtanggi na rin sa proteksyon ng sariling bayan. Hindi lamang mga unibersidad ang tinuturing ngayong frontline ng paniniktik ng Chinese Communist Party. Sa lumabas na malawakang imbestigasyon kamakailan, napag-alamang ang operasyon ng CCP ay umaabot hanggang sa mismong mga sangay ng pamahalaan sa loob ng Estados Unidos. Isang malaking eskandalo ang yumanig sa New York matapos makumpirma na may isang mataas na opisyal ng Estado na aktwal na nagsilbing ahente ng China sa loob ng isang dekada. Si Linda Sun, dating aide ni New York Governor Kathy Hochul, ay inaresto at sinampahan ng iba't ibang kaso kabilang na ang paglabag sa Foreign Agents Registration Act, visa fraud, alien smuggling at money laundering conspiracy. Ayon sa inilabas na kopya ng indictment, si Sun ay sinadyang inilagay sa loob ng gobyerno upang itulak ang adyenda ng CCP at pigilan ang anumang positibong ugnayan sa pagitan ng New York at Taiwan. Isa sa mga nabunyag na insidente ay noong taong 2011 kung saan tinangka ng isang Taiwanese official na makipagkita sa gobernador. Agad umanong nagpadala si Sun ng mensahe sa isang Chinese official na nagsasabing, "I already blocked it." Patunay na may direktang koneksyon siya sa Beijing at aktibong nakikialam sa mga desisyong pampamahalaan para sa interes ng China. Bukod sa politika, gumamit din si Sun at ang kanyang asawa na si Chris Ho ng iba't ibang financial tactics upang makinabang mula sa kanilang koneksyon. Inakusahan sila ng paggamit ng peking immigration documents at pagbibigay ng mga fake invitation letters mula sa New York State offices upang makapasok sa Amerika tang mga opisyal ng Chinese government. Ang mga dokumentong ito ay ginamit upang maipasok ang mga foreign agents sa ilalim ng diplomatic cover. Isang taktikang bahagi ng mas malawak na diskarte ng CCP upang makapag-operate sa labas ng kanilang bansa nang hindi nahahalata. Sa usapin ng pananalapi, lumabas na ang mag-asawa ay nakapagtayo ng marangyang pamumuhay gamit ang pondong nakuha nila mula sa mga operasyon. Kabilang sa mga ari-ari ang binili gamit ang umano'y laundered funds ay isang $4.1 milyong na property sa Manhasset, New York, isang $2.1 milyong kondominium sa Honolulu, Hawaii, at isang mamahaling sasakyang Ferrari Model 2024. Ayon sa mga prosecutor, ginamit ni Chris Ho ang pangalan ng mga kamag-anak upang magbukas ng bank accounts at magsagawa ng wire transfers na may kaugnayan sa money laundering. Hindi pa rito nagtatapos ang impluensiyang pinakawalan ng CCP sa pamamagitan ng kanilang mga ahente. Isa pa sa mga taktikang ginamit ni Sun ay ang pagsingit ng isang Chinese official sa isang opisyal na government conference call na may kinalaman sa COVID-19 response, partikular sa mga usapin ng hate crimes laban sa Asian Americans. Ang lihim na pagkakasangkot ng opisyal ng China sa mga sensitibong diskusyon ay tinuturing na paglabag sa mga regulasyon ng Estado at indikasyon ng malalim na infiltration ng CCP sa mga ahensiya ng pamahalaan. Ayon sa mga dokumento ng korte, tumanggap rin si Sun ng mga non-monetary benefits mula sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Chinese government. Kabilang dito ang libreng mga biyahe, trabaho para sa kanyang pinsan sa China,
at eksklusibong access sa mga cultural events gaya ng pagtatanghal ng Guangzhou Ballet sa Lincoln Center at ng Chinese National Traditional Orchestra sa Carnegie Hall. Maging ang kanyang mga magulang ay pinadalhan ng 6 na pirasong Nanjing-style salted ducks, isang napakamahal at tradisyonal na pagkain sa China, na inihanda mismo ng personal chef ng mataas na opisyal ng CCP. Ayon sa mga eksperto sa kultura ng China, ang ganitong klase ng regalo ay hindi basta pagkain lamang, kundi simbolo ng matibay na pagkakakilanlan at tiwala ng Estado sa taong tumatanggap nito. Ang mas masaklap pa, habang lumalabas ang ganitong klase ng impormasyon, napakabagal ng pagkilos ng mga awtoridad. Ayon sa ilang analysts, isa sa dahilan kung bakit hindi agad naresolba ang mga ganitong klaseng operasyon ay dahil walang sapat na case law o legal precedent sa kasalukuyan na maaring gawing batayan upang mapanagot ang mga sangkot. Halimbawa, may 200 retired Canadian military pilots na napag-alamang nagtuturo sa Chinese People's Liberation Army ng mga NATO combat tactics. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito maituturing na krimen sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ang parehong problema ay nasaksihan din sa larangan ng siyensya at militar. Sa isang lugar na tinatawag na Los Alamos Club, natuklasan ng mga intelligence officials na mahigit sa 116 na ethnic Chinese scientists na nagtrabaho sa classified US military projects ay bumalik na sa China at kasalukuyang nagtatrabaho sa kanilang defense program. Kabilang sa mga proyektong kanilang sinalihan ay ang pag-develop ng nuclear submarines, missile technology at iba pang mga sensitive na teknolohiya. Bagamat legal ang kanilang pag-uwi sa sariling bansa, wala umanong batas na pumipigil sa kanila sa paggamit ng classified knowledge na nakuha nila habang nagtatrabaho sa Amerika. Ang ganitong mga pangyayari ay nagbukas ng mas malawak na diskurso hanggang kailan magiging bulag ang sistema sa harap ng lantaran at sistematikong paniniktik. Sa loob ng maraming taon, tila mas pinahalagahan ng ilang institusyon at opisyal ang benepisyong pinansyal kaysa seguridad ng bansa. Ang mga pamahalaan at unibersidad ay paulit-ulit na pinapaalalahanan ng mga eksperto, ngunit walang konkretong aksyon ang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit idiniin ni Secretary Rubio na ang karapatang makapag-aral o magtrabaho sa Estados Unidos ay hindi otomatikong ibinibigay. Anya, ito ay isang pribilehiyo na kailangang nakapuloob sa pananagutan at tamang asal. Hindi anya katanggap-tanggap na ang mga anak ng mga opisyal ng CCP na direktang sumusuporta sa authoritarianism sa kanilang bansa ay makikinabang sa kalayaang intelektual ng Amerika, habang ginagamit ang pagkakataong ito upang sirain ang mismong haligi ng bansang tumanggap sa kanila.